Sa ibang balita, bahagyang lumamang si Senadora Grace Poe kay Vice Presidente Jejomar Binay sa survey na kinomisyon ng Magdalo Party List kaugnay po sa mga posibleng kandidato sa pagkapangulo sa eleksyon 2016. Sa parehong survey, naungusan naman ni Senador Chis Escudero si Antonio Trillanes IV sa pagkapangalawang pangulo. Nakatutok si Jam Sisante. Sa pinakahuling survey ng social weather stations ukol sa mga posibleng kumandidato sa 2016 presidential elections, 5 puntos lang ang naghihiwalay kay Vice President Jejomar Binay at Senadora Grace Poe. 36% ang nagsabing nais nilang maging pangulo si Binay, habang 31% ang pumili kay Poe sa tanong ng SWS sa 1,200 respondents na magpangalan ng 3 taong tingin nila'y dapat pumalit kay Pangulong Noynoy Aquino. Sa kabila nito, si Binay naniniwalang siya pa rin ang talagang nangungunang presidential contender. May tumawag sa akin, sabi yata sa isang TV station, meron pa palang pick 1. Yung sa pick 3, in both instances, ako pa rin ang ahead among the presidentiables. Yung pick 1, mas mataas ako doon. So, but whatever it is, yun ang sabi. So, sa mga kabayan natin, maraming salamat po. Sa survey naman na isinagawa ng Magdalo Party List, nangunguna rin si Binay nang papiliin ang 2,937 na respondents kung sino ang iboboto nila sa listahan ng 10 posibleng kandidato. Ngunit nang gawing 6 na lang ang kandidatong pagpipilian, lamang na ng bahagya si Poe kay Binay. 31% ang nakuha ni Poe, habang 30.6% naman si Binay. Sinundan sila ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte, DILG Secretary Mar Rojas, Senadora Miriam Defensor Santiago at dating Senador Panfilo Lacson. Pero giit ni Trillanes na kritiko ni Binay, hindi dinoktor ang Magdalo Survey. Sinusubukan pa ng GMA News na hingin ang panig nila Binay at Poe ukol sa Magdalo Survey. Lumabas sa parehong Magdalo Survey na sa vice presidential race, pumapangalawa lang si Trillanes kay Senador Chis Escudero na malaki ang lamang sa kanya. If this is a propaganda tool, I would have fudged up my numbers. We use this as a basis for our strategic direction making and policy making. Sa ngayon, wala pa raw plano si Escudero para sa 2016. Hindi pa rin doon nila napapag-usapan ng kanyang kaibigang si Poe kung tatakbo sila bilang running mate sa 2016. Kaya nga inimbento ang last day of filing sa October dahil yon ang huling tinakdang panahon para magpasa ang sinuman kaugnay ng pagtakbo o hindi pagtakbo sa darating na eleksyon. Wala akong planong madalian anumang pagpapasa kaugnay niyan. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras.